Understanding TPAC, Integrating Technology in Education. Welcome. This presentation will explore TPAC, a powerful framework for integrating technology into teaching effectively. We'll dive into its components, importance, practical application, and strategies for successful implementation. I am Reyes Jamie Rose O. I'm IC Enriquez. I am Jeannie P. Oler. Introduction to TPAC. What is TPAC? TPAC stands for Technological Pedagogical Content Knowledge. It's a framework for educators to effectively integrate technology into their teaching practices, ensuring a meaningful and relevant learning experience for students. TPAC. TPAC stands for Technological Pedagogical Content Knowledge. Isa siyang framework na tumutulong sa mga educators or teacher na epektibong pagsamahin yung technology, teaching strategies, tsaka subject matter knowledge sa kanilang pagtuturo. For example, hindi lang basta gumamit ng technology sa klase. Ang goal ay magamit ito ng maayos para mas maging engaging at effective yung learning ng students. Halimbawa, paano mo gagamitin yung mga apps, tools at websites para mas mapadali yung pagtuturo sa mga lessons. Ang goal ng TPAC ay hindi lang basta gumamit ng technology, kundi siguraduhin nakakadagdag siya ng value sa learning experience ng mga estudyante. Kapag napagsama ng maayos yung content, teaching methods, at technology, mas magiging meaningful yung learning experience ng mga students. Kaya mahalaga ang TPAC lalo na sa panahon ngayon na napakalaking bahagi na ng technology sa edukasyon natin. Purpose. TPAC aims to identify the specific knowledge and skills teachers need to successfully integrate technology into their lesson planning, delivery, and assessment strategies. Ang purpose ng TPAC ay ma-identify kung ano yung mga specific na knowledge at skills ang kailangan ng mga teachers para epektibong maisama ang technology sa kanilang lesson planning, pagtuturo, at assessment strategies. Sa madaling salita, tinutulungan nito ang mga teachers na mag-isip kung paano pagsamahin ang content, teaching strategies, at technology para mas maging meaningful ang klase. Hindi lang basta dagdag ng tools ang technology, ginagamit to para mapadali yung learning ng mga student at mas maging engaging ang lessons. TPAC Framework Overview. Ang TPAC Framework ay may tatlong main parts na mahalaga sa pagtuturo gamit ang technology. Una, content knowledge, mastery of the subject matter, including facts, concepts, theories, and skills within a specific discipline. Ito yung expertise mo sa subject na tinuturo mo. Dapat alam mo yung mga facts, concepts, theories at skills sa topic mo. Halimbawa, kung English teacher ka, dapat master mo ang grammar, literature at writing. Pangalawa, pedagogical knowledge or PK. Understanding teaching methods, learning theories, classroom management, and student assessment strategies. Ito naman yung kaalaman kung paano magturo ng maayos. Kasama dito yung tamang teaching strategies, paano mag-manage ng klase, learning theories, at kung paano i-assess ang progress ng students. Sa madaling salita, ito yung paano mo ituturo ang subject mo. Technological knowledge or TK. Familiarity with educational technologies including hardware, software, online platforms, and digital tools that enhance learning. Ito yung knowledge sa paggamit ng iba't ibang technology para mapaganda ang pagtuturo. Kasama dito yung paggamit ng mga tools tulad ng laptops, apps, websites, at software gaya ng Google Classroom, Canva o Kahoot. Kapag napagsama-sama mo ng maayos ang CK, PK at TK, magagawa mong maging engaging at effective ang klase gamit ang technology. Intersection of TPAC. First, Pedagogical Content Knowledge or PCK. Understanding how to teach specific content effectively, tailoring strategies to students' needs and learning styles. Dito gagamit ka ng mga strategies na mabilis kang maiintindihan ng mga estudyante mo. Susunod, yung number 2, technological content knowledge.
TCK, selecting and leveraging technology that best represent and support the subject content, enhancing understanding and management. Dito, gagamit ka na ng mga technology. For example na lang, may lesson ka. Tapos, para mas maintindihan nila, magpe-present ka o magpapanood ka sa kanila ng mga video para mas ano nilang maintindihan yung lesson. B. Technological Pedagogical Knowledge or TPK. Using technology to support teaching methods and strategies, incorporating tools that facilitates effective instruction and student interaction. Dito po gagamitin mo po yung strategy ng technology, tsaka po yung teaching method strategy. Kumbaga pagsasamahin mo po silang dalawa, yung isa po, di ba, gumagamit ka ng mga technology tools. Plus yung isa naman mga strategies na magagamitin mo para mas lalo ka maintindihan ng mga estudyante. Pang-apat, Technological Pedagogical Content Knowledge or TPAC. Si TPAC po, kumbaga, ito pong 1, 2, 3. Ito na po yung pinakabuuan niya, si TPAC. Si TPAC po is tumutulong po siya para mas lalong maintindihan ng mga estudyante kung paano po gagamitin yung mga technology tools na gagamitin. Why is TPAC important? 21st century skills. Prepare educator for the evolving needs of today's learning, equipping them to navigate a technology-rich world. Dito po sa 21st century skills, hinahanda po yung mga estudyante tsaka guro sa pwedeng maging pagbabago po kasi di ba po sa ngayon, puro mga technology tools na po yung ginagamit sa pagtuturo. Kaya ngayon po 21st century, hinahanda na po sila sa magiging pagbabago. Thoughtful integration. Encourage a thoughtful and deliberate approach of technology integration, ensuring its relevance and effectiveness in learning. Dito po sa thoughtful integration, parang tinitigan po nila kung effective gamitin po ba yung technology tools sa pagtuturo. Sunod po yung student engagement. Promote students' engagement and deeper learning, liberating technology to create interactive, dynamic, and personalized learning experience. Sunod po, theory of practice. Bridge the gap between theory and practice, enabling educators to apply their knowledge and skills in the real-world teaching scenarios. Practical examples of TPAC. Number 1, mathematics. Using graphic tools like GeoGebra to visualize linear equation and explore their properties, fostering deeper understanding. Pangalawa, history. Utilizing virtual reality technology to immerse students in historical landmark, offering first-hand perspective on the past. Pangatlo, science. Leveraging simulation software to conduct complex experiment virtually, allowing students to safe explore scientific concept and phenomena. Number 1 is technological access. Limited access to reliable technology, device, and internet connectivity creating barriers to effective implementation. Yung technological access po, hindi kagamitin ng pang-edukasyon o at internet na pangunahing sagabal po sa mga guro dahil po sa mga kahadlangan po nila yon. Dahil po walang sapat na kagamitan yung mga guro, mas nahihirapan po sila. Then yung professional development, inspiration, professional development, opportunities to teachers to acquire the necessary skills and develop and knowledge and technological integration. Ito yung ibig sabihin po niya, ito yung pagsasanay para sa mga guro ay pagdudulot po ng kahirapan sa pagkuha ng kanilang kaalaman. Then, sa resistance to change, ito po yung pagkakilig ng mga guro sa kanilang traditional na pamamaraan. Ito yung mas kabisado nila yung tradition nila kasi sa bago nilang tradisyon. Then, sa number 4 po is time constant. Ito po yung kahulugan ng oras para sa mga mahalaga po ito sa mga guro
paggawa ng kanilang mga grado ng mga kanilang estudyante. Ito po yung hindi po sapat sa kanila yung oras. The next. Nabanggit ko naman yung kanina yung professional development, engage in going professional develop enhanced technological skills and pedagogical knowledge. Ito yung ibig sabihin po niya is yung pagsasanay ng mga guro na pagdulot yung mula sila sa kahirapan sa pagbuha ng pinangangailangan nilang kaalaman. Number 2 is collaboration. Collaborate with first share to best practice resources and innovate technology integration strategy. Ito yung pagtutulungan ng mga kapwa guro at ang magbigay ng pagkakataong i-share nila or ibahagi ang kanilang mga karanasan. Sa ganitong paraan, mas mapabilis nilang matutuklasan yung paraan yung pagtuturo nila sa mga estudyante. Number 3, experimentation. Experiment with new tools and technological in low-stake environment, foster and culture exploratory and learning. Ibig sabihin po niyan, ito yung pagsubok ng mga bagong kagamitan ng mga guro. Halimbawa, yung mga proyektong ganitong paraan, maring matuto or magkamali sila at alam nila paano nila ito i-improve ng pagturo. Number 4 is reflection. Reflect on the effectiveness and technological lesson, analyzing students to engage and learning outcomes and to find strategies. Number 4, ito yung reflection or resulta kung paano epektibo sa mga paggamit ng tools o teknolohiya sa mga mag-aaral. Mahalaga ito sa masuri yung mga resulta sa kanilang pagtuturo upang mas mapabuti ang ma-improve pa nila. Transforming education. Tracks offers and powerful frameworks for educators to effectively integrate technology into their teaching practice, creating and dynamic engaging learning experience for students. By embracing these strategies and fostering a culture of continuous learning, we can transform education for the 21st century. Ibig sabihin po niyan, ito yung nagtatagwid ng 21st century tulad ng mga critical thinking, collaborating, yung nabanggit ko po kanina sa pamamagitan ng track frameworks. Sa pagtutuguyod na patuloy na pag-aaral sa mga guro, nakatulong po sila sa mga guro natin. Pwedeng baguhin